Taas ang kamay, manamahal tayo po'y dumalangin. Opo, nakilang Diyos po, maraming salamat. Pinupuri ka namin pasalamatan sa samba sa araw na to. Dahil ko'y napakabait mo sa aming buhay, malapay noon. Kailanman wala kami nakitang masama, binigay mo sa amin, puro na lang kabutihan at kabaitan. Maraming salamat, Lord, kaya karapat dapat kang purihin, sambahin, pasalawalatiin ang inigalang pangalan. Panginoon, ka nagkilos ka sa aming kalagitnaan. You inhabit our process, O God. Hallelujah. To the first prayer of our beloved, dearly beloved whole pastor, Julius Almeida, and with the bold servant, to deliver with love and message to the brethren, Lord. I bind Satan us out in this, Lord. I can do nothing without you, my God. Please anoint me. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord, the highest praise. Glory, honor, thanksgiving, and majesty. Only to our loving God, our risen Savior, and I give double honor and respect to our dearly beloved noble evangelist, Willis Almeida, the intended prophet of our loving God, and will always remember and treasure the blessed memories and the precious teaching of Labistan Pastor. Dina Kumalbin and all beloved and children and the whole Almeida family, and I greet also my beloved wife, my children, my co-workers, my corporate church, and to all of you, my dearest brothers and sisters in Christ, at sa lahat po natin mga kapatiran na nanonood ngayon sa ating webcast viewer ito sa Jim sa live streaming CDO. Maraming salamat sa iyong pagsubaybay. Papalain kayo ng Panginoon sa pag-inig ng salita ng ating Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Sa gabi ito, maminal, ang ating Bible study ay matitulan natin the 8 steps to spiritual maturity. 8 hakbang patungo sa pagtubo natin, maging matanda, matured sa spiritual. Amen? 8 steps to spiritual maturity. Ano ba itong 8 bagay? Ang lakang na tayo po ay mag-matured, tutubo at maging matanda sa paglingkod sa ating malapay spiritually. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Kindly pag-ibasa. The book of 2 Peter, chapter 1, verses 5 up to 7. Libro sa ikaduhang Pedro, kapitulo 1, versikulo 5 hantod sa 7. Ug tungod niining maong hinungdan, himuan ninyo ang tanang paningkamot aron nga sa inyong pagtuo, ipuno ninyo ang maligdong nga batasan ug sa maligdong nga batasan ipuno ang kahibalo. 6. Ug sa kahibalo ipuno ang pagpugong sa ugalingon, ug sa pagpugong sa ugalingon ipuno ang pagkamainantuson, ug sa pagkamainantuson ipuno ang pagkadyusnon. 7. Ug ang pagkadyusnon ipuno ang pagbati nga inigsuon, ug sa pagbati nga inigsuon ipuno ang gugma. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng ikalawang Pedro, Kabanata 1, ang talata ay 5 hanggang 7. Oo, at dahil din dito sa pagkadaragdag sa ganang inyo sa buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan, at sa kagalingan ay ang kaalaman. 6. At sa kaalaman ay ang pagpipigil, at sa pagpipigil ay ang pagtitiis, at sa pagtitiis ay ang kabanalan. 7. At sa kabanalan ay ang mabuting kalooban sa kapatid. At sa mabuting kalooban sa kapatid ay ang pag-ibig. Amen. Palakpakan natin Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Anong sabi dito? Basahin natin sa English. And beside this, giving all diligence, and add to your faith virtue, and to virtue knowledge, and to knowledge temperance, and to temperance patience, and patience godliness, and unto godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. Mga minamahal, ito po ang 8. Ano tong 8 na to, mga minamahal? Una po ay faith, panampalataya. Amen ba? Panampalataya. Iuna natin sa huli. Kaya ang una dito, pag-ibig. Dito natin umpisan sa panampalataya. Faith. Ilang Kristiyano ay mayroong panampalataya. Amen ba?
Faith is simply means belief. Diba? Simpleng meaning ng pagtuo o panampalataya, faith is belief. Believe in something without proof or evidence. Naniwala ka, nagtiwala ka na wala naman ka nakita na patunay at may ebidensya. Hindi natin makikita ang Diyos, pero we believe that there is God. Amen? Amen? Hindi tayo nakikita. Wala nakita sa Diyos. But still, we believe His existence. Nga may Diyos. Walang ebidensya nga makita natin ng Panginoon. Walang proof at evidence. Still, we believe. Naniwala tayo na may Diyos. At paano natin paniwalaan sa nga may Diyos? Dahil sa nangyayari sa ating buhay. In our experience in our life. Binago tayo, pinagaling karamdaman natin, pinagpapala tayo, pinuteksyonan tayo ng Diyos, whatever accident arose in our life, mga trouble, tayo po iningatan ng ating Panginoon. So na-prove natin na may totoong Panginoon na tayong pinaglilingkuran. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya una-una ay panampalataya is faith. Ito po'y paniniwala o pananampalataya. Kung sa English pa, simply means believe in something without proof or evidence. Naniwala tayo dyan. Amen ba? Dahil sa Biblia, sabi ng Hebrews 11:6, pag walang panampalataya without faith, it is impossible to please God. Pag walang panampalataya, imposible tayo magkapalugod sa ating mahal na Panginoon. Kita mo po ang salita, imposible daw tayo makapalugod sa Diyos kung wala tayong panampalataya. Dito nauna, hindi natin, walang proof nga may Diyos na nakita tayo. Amen? Hindi katulad sa ating reliyon, may makikita tayo na Diyos sa ating tahanan. May malaki, may maliit, may itim, may puti, nasabi sa kanta. Amen? May kulot ng buhok, may straight ang buhok, may damit na green, may damit na purple, hindi natin yan. Nakita natin, naniwala tayo. Pero natataka tayo sa ating nakikita, sa ating mga Diyos doon, at pinaniwalaan, wala namang nagawa na maganda sa ating buhay. Samantala yung totoong Panginoon natin pinaniwalaan, hindi natin nakikita ang mukha, hindi natin siya we cannot touch Him. Hindi natin na makikita. But, naniwala tayo sa iyang kapangyarihan dahil binago we experience the power and goodness and love of our dear Jesus. Kaya yung panampalataya napaka-importante. Yung patungong langit, ito'y panampalataya. You believe that there is God? Naniwala ba kamo na may Panginoon? Naniwala ba kayo na may langit? Yun po ang inatawag na belief. Panampalataya. Amen? Amen. Importante ito. Bakit inuna natin ito? Kaya pag wala panampalataya, pag-ibasa mo yan Hebrews 11:6 and then Mark chapter 9 verse 23. Libro sa mga Hebrehanon, Kapitulo 11, versikulo 6. Ug kun walay pagtuo, dili gayud mahimo ang pagpahimuot kaniya. Kay bisan kinsa nga magaduol sa Dios, kinahanglan magatuo sa iyang pagkaanaa. Ug nga siya magabalos ra sa mga magapangita kaniya. Amen. Tagalog. Praise the Lord. Hallelujah. Sa aklat ng Hebreo, Kabanata 11, ang talata ay 6. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. At siya ang tagapagbigay ganti sa mga Kanya'y nagsisihanap. Amen. Palakpakan Praise the ng Lord. Diyos. Itingnan nyo nga itong statement na to, yung salita na to. At kung walang panampalataya, hindi maaring maging kalugod-lugod sa Panginoon. Hindi makapahimuot. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya na may Diyos. Bagamat wala kang nakikita, proof and evidence that there is a God that exists. Pero sabi ng Biblia, ang sumampalataya sa Kanya ay kailangan paglumapit sa Kanya ay sumampalataya siya nga siya ay Diyos. At may Diyos.
At siya ang tagapagbigay ganti. Ito pakinggan niyo po. At siya ang nagapagbigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Nanampalataya tayo na may Panginoon, lumapit tayo na may Diyos, at sa lahat na lumalapit sa Kanya at naniniwala, siya pong magbigay ng gantimpala, reward sa lahat na mga naghahanap sa Kanya. So pamulaan tayo ng pananampalataya, wala tayo ng paniniwala, minsan lumalayo tayo sa Diyos, tayo lumalapit. Pag lumalayo na tayo sa Panginoon, ibig sabihin, magkaroon na tayo ng unbelief. So pag mayroon tayo ng unbelief, mga minamahal, wala na pong reward na tayo po'y matanggap sa Panginoon. Amen ba? Amen ba? Kasi sabi, you must believe and that He is a rewarder to them that diligently seek Him. Siya pong magbigay ganti, reward sa lahat na nagsisikap na naghahanap sa Kanya. Kaya sikapin natin na hanapin talaga natin ang ating mahal na Panginoon. Saan man tayo patungo, saan tayo paroon, in times of peace, in times of trouble, in times of crisis, in times of trials, kailangan mga minamahal na naniwala tayo na may Diyos na pinaglingkuhan tayo. Hanapin natin siya palagi. Hanapin natin siya palagi. Magsusumamo tayo palagi sa ating Panginoon. Upang ang pangako niya sa lahat na lumalapit sa kanyang mahanap, siya magbigay ganting pala sa lahat na nagsihanap sa Kanya. Amen ba? Kung gusto natin hindi tayo mawalaan ng gantimpala sa Diyos, blessing, palagi tayo magsusumamo. Hahanapin palagi natin ang katuwiran ng ating Panginoon. Dahil may mga Kristiyano, mainit lamang magsihanap sa mukha ng Diyos pag mayroong mga laking problema. Pag walang problema, marang hindi na makapaggising at palakpakan at purihin ng Diyos. Pag walang problema, hindi na makasamba ng kumplito. Pero pag maraming problema, grabe, maaga pa rito sa sambahan. Pagluhod pa lang, napupuspos, umiiyak na. Grabing paglapit sa Panginoon. Grabing pagsusumamo. Pag may problema, grabing pag-iyak sa ating Panginoon. Hindi po yan ang gusto ng ating Panginoon. Ang gusto ng Panginoon, mayroong ka mang kalinaw, mayroong ka ng pakayapaan, mayroong kang kaguluhan sa buhay, may problema ka, palagi ka maglalapit, hanapin mo palagi ang ating Panginoon. Bakit? Naniwala ka na may Diyos, kailangan mo sang purihin, sanggunihan palagi. Amen ba? Sabi ng Biblia He that cometh to God must believe that He is and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. Sa lahat na lumalapit, naghahanap sa Kanya, siya po ang magbigay gantimpala sa mga taong lumalapit at naghahanap sa Kanya. Amen ba? Malakas tayo mapuspos pag may problema. Pag walang problema, easy lang tayo. Di tayo nagpupuri ng maayos, tayo magpalakpak, panay tayo kwintuhan sa likod. Panay tayo kuhitan niya, palagi cellphone yung hawak natin. Di walang problema eh. Pero pag masira ang cellphone, gabi nang iyak. Amen? Di wala na makitang YouTube eh. Wala na makitang Facebook. Grabe iyak, Lord. Sana ba yung cellphone ko makita? Wala. Hanapin mo, Lord, ibalik sa akin. Grabe yung pagsumamo. Nawala ng cellphone. Kung nang piraging may cellphone, di gani wala madama ng presensya ng Diyos. Dahil gabi yung puspusan. Meron dito worker nagpupuri nagkopo Sabi niya, panay ana nang yung cellphone, no? Sige tanaw, nagpupuri, nakalingkod yan, bro. Tignan mo, nagpupuri. Imbis hanapon ang ating Panginoon, hanapin niyang presensya, yung hinahanap yung loading man. Yung hinahanap yung cellphone, sabi ng Biblia, ang lahat na lumalapit sa Diyos, sikapin niya, kasi hahanapin niya ang ating mahal na Panginoon. Sa lahat nagsilapit at tumahanap sa Kanya, siyang magbigay ng ganti. Paano kagantihan ng Diyos? Oras sa puri, imbis yung hanapin mo yung presensya ng Panginoon. Awitan mo ang Panginoon, purihin mo siya. Yung cellphone mo, yung panay, slide ka diyan. Tingnan mo yung mga chismis, yung mga message dito sa messenger, yung mga ginapangbato ng ibang tao, nga chismoso rin, walang ginagawa, puro cellphone na lang.
Nadamay ka silang pag chismoso-chismosa. Pag may problema, Kuya, paano yan pag nagtatrabaho na kami sa private company? Kailangan required na kayo yung ID system. O dahil ninervyos kayo, bakit? Panay tingin sa messenger. Paano po mapilitan kami tatanggap ng national ID? O, yun na. Paano, Kuya? Lalapit na daw ang vaccine. Magpabaksin ba kami? O, yan. Kung wala ka nakitang mensahe doon, hindi ka matakot. Basahan Biblia. Para wala kang pangamba, wala kang takot anong mangyari sa buong daigdig. Kaya ang mangyari sa buong daigdig, mangyayari at mangyayari. It shall become to pass. Wala ka naman dapat katatakutan. Mag-vaccine ka, hindi. Ang tanggap ng ID o hindi. Basta importante, ang tanggapin mo yung salita ng Diyos palagi. Dahil Diyos natin buhay. Mayroon tayong panampalataya, pagniniwala na mayroon po tayong Panginoon, may Diyos po tayo, kahit walang ebidensya nakita, pero napatunayan natin sa buhay natin na buhay siya at makapangyarihan. Bakit? Binago tayo, pinagaling tayo. Dapat yung hanapin natin siya sa lahat ng sihanap sa Kanya. Siya magbigay ng gantimpala. Para wala kang nervyos, hindi ka matatakot. May vaccine ka, wala. May ID system ka, wala. Bahala na, basta may tatak ka ng banal ng Espiritu sa puso mo. Yan importanteng vaccine, yung Holy Spirit. Importanteng identification data, yung Holy Spirit. Ng pagdating ng araw, pagbalik ng Diyos, pagtunog ng trumpita ng Panginoon, langit ang ating puntahan. Masama tayo sa rapture. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Dito tayo maniwala. How to become matured, spiritually matured. Kung wala tayong hindi natin masunod itong 8 steps going to spiritual maturity. Parang palataya pa lang yan. Mahaba na ating salita. Sunod, virtue. Ano ba yung virtue? Itong virtue, ugali ng tao to, kabutihan at kabanalan. Amen ba? A quality of doing what is right. That is virtue. Abilidad mo na kung yung magagawa ka ng mabuti at tama. Dapat ang Kristiyano may virtue. Ito sa kasulat sa Biblia. Mayroon kang gitawag na ugali katulad nito. Nga mayroon kang kabanalan, mayroon kang kabutihan na nagagawa. Mga minamahal. Virtue. A quality of doing what is right or good. Kailangan gagawa ka ng isang bagay na mabuti palagi sa harapan ng Diyos. Mayroon kang integrity, integridad. Mayroon kang katapatan sa ating mga Panginoon. During sa pagsampa, pagpupuri, pakita mo integrity mo, yung katapatan mo sa pagpupuri, pagharap sa ating mahal na Panginoon. Maging honest ka, mayroon kang itawag na karangalan. Honest, hindi ka magluluko. Honesty is the best policy. Maging honest ka. Mayroong karangalan sa buhay. Bahala anong mangyari sa buhay, magutom ka, mahirapan ka, kailanman hindi ka magnakaw. Hindi ka maging sinungaling. Ang karangalan, integridad na natili sa buhay mo. Amen ba? Morality. Ano bang morality? Kailangan ng mga may naman, mayroong kang kalidad. Mayroong kang kabutihan sa buhay. Mabubuting asal. Ito ang morality. Mabubuting may kabutihang asal ka sa buhay. Mayroong kang gitawag na kalidad sa buhay. Morality. Hindi masira yung sabi, huwag mo sirain yung morality mo. Huwag mo sirain yung kalidad ng buhay mo. Huwag mo sirain yung mabubuting asal sa buhay mo. Mayroon kang morality. Kay Kristiyano ka. Ipakita mo palagi yung virtue, yung kabanalan, kabutihan sa buhay mo, na mayroon kang abilidad na gagawa palagi ng tama at mabuti sa harapan ng Diyos. At sa iyong kapwa Kristiyano at inside the church. Dalawang steps pa lang tayo to spiritual maturity. Naunawaan nyo ba? Nasabtan yung virtue? Kabutihan, kabanalan, abilidad mo, quality ng buhay mo, nga maghimo ka palagi ng tama, insakto, mabuti. Mayroon kang integridad,
mayroon kang integridad, mayroon kang katapatan sa Diyos sa iyong kapwa, honest ka, may karangalan ka, may moralidad ka, at may mabuting asal ka. Morality. Yan po ang sabi ng Biblia. Everybody, say praise the Lord. Malinis palagi yung puso mo. Amen. Mayroon kang pusong laman na marunong maging honest ka sa Diyos. Punong-puno ka ng presensya ng ating mahal na Panginoon. Everybody, say praise the Lord. Praise the Lord. Ezekiel chapter 36, verse 26 up to 27. Ezekiel chapter 36, verse 26 up to 27. Libro sa Ezekiel, Kapitulo 36, versikulo 26, hantod sa 27. Hatagan ko usab kamo sa usa ka bag-o nga kasing-kasing, ug ang usa ka bag-ong espiritu, Amen. igabutang ko sa sulod ninyo. Kuhaon ko ang batuon nga kasing-kasing gikan sa inyong unod, ug hatagan ko kamo sa usa kasing-kasing nga unod, 27. Ug igabutang ko ang akong espiritu sa sulod ninyo, ug palakton ko kamo sa akong kabalauran, ug kamo magabantay sa akong mga tulumanon, ug magatuman kanila. Amen. Palakpakan natin Diyos maminamahal. Everybody say praise the Lord. Tagalog, bilisan. Praise the Lord, hallelujah. Sa aklat ng Ezekiel, Kabanata 36, ang talata ay 26 hanggang 27. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ng loob ang loob ninyo ng bagong diwa. Amen. At aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan. Matigas na puso, batong puso, alisin ng Diyos. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Yun. 27. Dali makaunawa. At aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo. At palalakarin ko kayo na ayon sa aking mga palatuntunan. At inyong iingatan ang aking mga kahatulan at isasagawa. Amen. Palakpakan natin Diyos. Tingnan mo. So dito natin makikita yung virtue, ugali ng tao. Kung siya po ay may banal na espiritu, yung puso niya laman na, malambot, madali makaunawa ng salita ng Diyos, madali makaunawa ng turo. Kaya kung inalis ng Diyos yung bato mong puso na matigas, na magahi ulo, magahi na kasing-kasing, at anong turo hindi sinusunod, hindi ka pa naging Kristiyano. Ang totoong Kristiyano, may pusong laman. Madaling maturuan at sumusunod, binabantayan, sinasagawa niya ang kalooban ng Diyos. Naging banal, naging perpekto sa sarapan ng ating mahal na Panginoon. Dahil binigyan siya ng Panginoon ng totoong espiritu. Pinalitan ng Diyos yung kanyang batong puso na hindi makaunawa, upang maunawaan niya, masunod niya, lalakad siya sa lahat na ipasagawa sa kanya ng Panginoon. That's why siya sabi, virtue. Mayroon kang kabanalan, mayroon kang kabutihan, mayroon kang integridad, maging may karangalan, honesty, mayroon kang morality. Mga hindi immoral ang iyong ginagawa, kundi morality. Mga minamahal, karangalan, magkabutihan, asal ang ginagawa mo. Mga naunawaan mo ang salita ng Diyos. Naunawaan mo ang pagkakristyano mo. Naunawaan mo yung kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi ka naging rebelde sa salita ng Diyos. Sarapan ng Panginoon, grabing pagpakumbaba mo, grabing paghanap mo ng mukha ng Panginoon, grabing pagsusumikap mo na mapaluguran mo ang Panginoon, madama mo palaging presensya niya, kaya ikaw lalakad ng may matuwid sa harapan ng ating Panginoon. I will give you an heart of flesh, puso na punong malaman, malambot, hindi matigas. Naunawaan niya ang ginagusto ng Diyos sa buhay niya. Hindi yung matigas yung puso na tao, pabalik-balik na yung salita mo, hindi na makaunawa. Kung ordinaryo ka lang tao, makaingong nga matigas, gahi man yung ulo nga tao. Makaingong nga gahi, sing-kasing siguro pagsabot ni. Pero ang taong binalitan na ng Diyos yung puso niya ng pusong matigas na bato, ng pusong laman, siya po'y lalakad ng maayos, may integridad, may morality, may honesty, sa harapan ng tao at sa harapan ng Panginoon.
virtue. There is virtue. May kabutihan at kabanalan na siyang ginagawa. Pangatlo, knowledge. Mayroon na siyang kaalaman. Mayroon na siyang nalalaman. May alam na siya at mayroon na siyang nalalaman. Mayroon na siyang knowledge. The knowledge, understanding. Understanding, then wisdom. Ito po, mayroon na siyang karunungan. Psychological to psychological perception ng tao na sa gagawa ng tama. Dahil mayroon na siyang nalalaman at mayroon na siyang kaalaman, mayroon na siyang pag-uunawa at mayroon na siyang decision, capability of consciousness, choice, and decision and perception. Mayroon siyang tamang konsyensya sa isipan niya na kanyang gagawin niyang tama, madesisyonan niyang tama at insakto na dapat gawin niya. Yun ang tawang may knowledge na. Importante, nakasulat sa Biblia. Bakit tinuro to sa Biblia? Dahil kailangan to sa Kristiyano. Paano ka tumbubo maging mature sa spiritual sa pagsunod sa kalooban ng Diyos? Makita mong tao na matured na, Kristyanong matured na, hindi ka na magsagi balik-balik istorya. Nakaunawa na yan. Isang salita lang yan. Sabi niya, one word is enough. One word is enough for a wise man. Kung wise sa tao, may understanding, may wisdom, may knowledge, isang salita lang makuha niya na. Hindi pa balik-balik. Amen? Kaya ito po, kailangan tutubo tayo to become matured spiritually. Sunod, self-control. Importante ito. Yung self-control, mga minal, pagpigil sa iyong sarili. Meron kang disiplina sa iyong sarili. Meron kang itong na restrain, mapigilan mo. You always keep under control, restrain. Mga minal, will, ang iyong sarili, Panginoon, mayroon kang sariling katangian na maisip po palaging ginagawa mo mali at dapat gawin ko'y tama. Self-control. Tanan mong ginagawa, may control ka. Mayroon kang ano. That is your will to control your emotion. Control your lust and carnality. Mayroon kang disiplina sa sarili. Mayroon kang self-control. Dahil bakit? Mayroon ka ng banal na espiritu na mag-control sa iyo na hindi ka nagagawa ng mali at kasalanan sa harapan ng Diyos. At mayroon ka rin damdamin, disiplina sa sarili na gawin mo ang kalooban ng Diyos, maging banal ka, maging matuwid ka sa harapan ng Diyos. Na dapat sambahin mong Panginoon, magbigay ka sa kanyang gawain. Lahat gawin mo, mangaral Ebanghelyo because you have now self-control. Meron kang Santo na gagayos sa iyo. Ang magawa mo, disiplinado ka na. Importante ito. May maraming Kristiyano na walang self-control, walang disiplina, pabigla-bigla. Konting istorya lang, magalit na. Konting marinig lang, magalit na. Konting istorya lang, matisod na. Walang self-control. Kailangan ito, isa ito. Kung kang tao, may self-control, disiplinado ka, mga minamahal, kahit marami kang salita na napakinggan, sabihin mo lang, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Bakit? You can control yourself. Bakit? Mayroon kang pusong laman na pinananahanan ng banal na espiritu. Not easily to provoke. Hindi ka agad-agad maprovoke, mainis, maamurido, hindi ka agad magsumundugtong istorya at magsalita against to God, against the church, against to your brother and sister, against your leader. Because you have now a self-control. Everybody say, praise the Lord. Sunod, perseverance. Ano ba yung perseverance? Perseverance meaning yung pagtitiis, yung pagtatyaga. Maroon ka, manantuson ka. Matiisin ka, mapagtyaga ka. Kahit pagod ka na, sambahin mo pa rin ang Panginoon. Kahit anong naramdaman mo, pinupuri mo pa rin ang Diyos. Kahit marami ka nakita, hindi maganda, nagtatyaga ka, pinupuri mo ang Panginoon pa rin. Wala kang pakialam sa paligid because you have a spirit of perseverance. Matyagain ka, matiisin ka.
At grabing pagsubok dumating sa buhay mo. Maraming intriga sa buhay mo. Kailanman, nakasmile ka lang palagi. Pinapasangguni mo palagi ka lumalapit sa ating Panginoon. Dahil bakit? Una, mayroon kang panampalataya. Dahil sa lahat ng lumalapit sa Panginoon, siyang magbigay gantimpala sa lahat na naghahanap pangita sa Kanya. Ang the 8 steps spiritual maturity na sa'yo na. Panglima pa lang tayo, perseverance. Ang perseverance, steadfastness. Ang perseverance, meron kang pagtsatsaga at steadfast ka pa, matatag ka at matibay, hindi ka matinag. Ang iyong ugali, katangian, karakter, nakukontrol ng sarili mo. May tama kang ugali na mapagkumbaba, sumusunod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Pang-anim, godliness. Mayroon kang itawag na kabanalan. Din godliness, righteousness, and goodness. From godliness, mayroong kabanalan. Then going to righteousness, katuwiran. And going to goodness, kabutihan. Amen? Everybody say, praise the Lord. Then sa kabutihan ng Diyos, sa kanyang pagkabanalan, siya po'y nagpakatao sa lupa. Binigay ang buhay niya upang lahat tayo ay maligtas. So bilang Kristiyano, dapat mamuhay tayo ng may kabanalan at Diyos nun. Upang mapakita din natin sa Panginoon na tayo po'y pinaghirapan niya, pinagtiisan niya tayo, dapat ang sukli natin ganun din. Magkaroon tayo ng spirit of godliness, may kabanalan, may katuwiran, may tamang ugali sa pagsunod sa ating Panginoon. Goodness, kabutihan sa ating kapwa, sa church, sa iglesia, hitigit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag niyo tuwalain. Pangpito, kindness. Ano ba yung kindness? Ha? Kabaitan. Kabutihan. Kindness. You're so kind to your fellow Christian. May kabaitan ka sila. Brad, may makain ka ba dyan? Hola, Brad. O ito, suntok. Anong tawag yun? Kabaitan? Anong tawag mo yan? Kabutihan? Sagot. Ha? Anong tawag mo noon? Kasamaan. Pag mayroon kang kindness sa puso, kay kabaitan at kabutihan, kahit masama ang ginawa ng kapwa mo sa iyo, suklian mo yan ng mabuti. Kahit sinisbis ka niya, paglapit mo, bigyan mo pa ng hamburger yan. Kindness. Kahit hindi ka kinakamusta, ikaw nagsisiksik ng sarili mo nga kamustahin mo siya. Bahala na isnabin ka niya. Dahil bakit? Meron ka ng spiritual maturity. Yan ang sinasabi ko. Pag ikaw matured na Kristiyano, ikaw mag-unawa sa Kristiyanong hindi pa matured. Kung ikaw ang nakaunawa, ikaw ang matured, dapat ikaw mag-unawa sa Kanya. Hindi siyang mag-unawa sa iyo. Dahil hindi pa siya spiritual mature. Kung ikaw spiritual mature na Kristiyano, ikaw mag-unawa sa taong Kristiyanong hindi pa mature. Hindi na ikaw pang matisod sa Kanya. Dapat ikaw mag-uli sa Kanya, haron siya matisod. Your kindness, ipakita mong kabutihan mo. Ang imong kabaitan sa iyong kapwa. Hindi yung mukha mo palagi lang naka-smid. Harapan ka sa mag-isa. Alam mo sinong dapat pag dumaan ka sa iyong kapwa, hindi ka binabati, nakasmile ka. Dahil bakit may kabutihan ka, may kabaitan ka, kindness. Hindi yung magdaan dyan. Ba't sino sila? Sila labang poge? Sila labang guwapa? Kahit maot dagway mo, basta makita ang kabaitan sa imo at kabutihan, ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Amen. Pero kung sabihin mo maganda ka, palagi ka na magapangyamit, ikaw ang pinakamaot. Dahil bakit? Wala kang kabutihan.
wala kang kabaitan. Wala sa iyo ang banal na espiritu. Amen. Kindness, benevolence, kabutihan, at mayroon kang kawang gawa. Benevolence meaning kawang gawa. Ano yung kawang gawa? Kaya yung mga madre, pinapalagi na pinapairal yung kawang gawa. Kasi bakit? Nag-aalaga sila ng mga bata, nag-aalaga ng mga matatanda. Sa kumbinto, pinapakain na. Yun ang ginagawa ng kawang gawa. Kawang gawa lang. Pero wala sila sa kaligtasan. How much more na kita? Nandito sa atin yung totoong Diyos at makapangyarihan. Na sa katotohanan, tayo sa totoo, dapat malabwan pa natin, malampasan pa natin yung mga kabaitan at kawang gawa pinapakita ng mga tao sa reliyon. Then sa Biblia, if you not exceed the righteousness of the Pharisee, you cannot enter into the kingdom of God. Hindi daw natin malampasan ang katwiran at kawang gawa ginagawa ng mga Pariseo, hindi daw tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mamaya, matagal tayo nagsasamba. Yung nakautang sa iyo, kailanman di mo mamakamusta. Hiling namang utang dito. Meron tayong Kristyano may negosyo. Pinipilit na ipautang doon sa kapatid na niiwan sa bangko. Brad, bahala ka na dyan, Brad. Dandahanin mo na bayad. Pinipilit mo na mga utang. Ayaw niya naman. Iniwan mo, di kunin niya na lang. Ngayon po, pagkatapos ng araw, Brad, bayad, Brad. Says bayad. Hindi ka magbayad sa barangay tayo. Magkita tas kapitan. Pinilit mo Tingnan mo. Saan ngayon yung kabaitan natin yan? Saan yung kawang gawa natin? Hindi na kami magkamustahanay. Katabi kayong bangko. Papus-pus-pus-pus. Papus-pus-pus pa sa Facebook. Amen. Nahulog tayong plastikan. Dahil walang kindness sa puso natin. Wala tayong kabaitan at kabutihan sa ating kapwa. Marami dito matatamaan. Alam ko. Nagtubo ka ba sa spiritual? Wala. Wala. Hanggang ngayon, Kristiyano kang hypocrites. Ano yon? Plastic. Magaling ka lang pag makautang, pag mabayad, hindi na. Pag mangutang, nakasmile. Pag magbayad, nakayamid na. Pag pinapautang, tuwang-tuwa, salamat brada, tinatulungan mo ko sa ngayong problema. Pag sinisingil, bakit? Kasalanan mo yan, pinautang mo ako. Panay ka paningil, alam mo wala pa kong pera. Tingnan mo. Yan ang mga Kristiyanong bantay sa lakay. Ang tawag yan, opportunista. Amen? Ang Kristiyanong tunay, tumutubo na sa spiritual, puno ng kabutihan, puno ng kabaitan, puno ng kawang gawa siyang kapwa, mapagmahal, mapagmalasakit, mapagunawa. Umiiyak ang puso niya, manakitang kapwa niya naghirap. Hindi niya matiis na hindi tulungan at bibigyan. Mayroon siyang totoong pag-ibig. The last is love. May totoo siyang pag-ibig. Kindness and love. Ano ba yung pag-ibig? Alam niyo naman yung pag-ibig. Strong positive emotion of affection. Malakas na emosyon mo of good and affection. Mabuti at affection. Yung pag-ibig na nanaramdaman mo sa iyong kapwa. Yung tawag sa Biblia, agape. Agape, sacrifice. Yung tinatawag na the love of God in Christ for mankind. Ang gitawag na agape love, kasama yung sakripisyo. Yan ang pag-ibig, the highest type of love that is came from the Lord, agape love. Yung tawag na pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Panginoon sa mga tao sa buong daigdig. That's why binigay niyang buhay niya, nagsakripisyo siya, nagpakamatay sa krus Kalbaryo, nagdusa upang ipakita ang pagmamahal sa tao.
The love of God or Christ for mankind. Ito na agape, sacrifice, love. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Grabe ang pakita. Kahit nababayubay sa cross, sinipa, linatigo, minura, sinipa ng tao hanggang namatay, tinusok ang giliran, tumulo ang dugo. Grabe nangyari sa buhay natin. Ngunit Panginoon tungkol siya Diyos puno ng pag-ibig, the highest type of love na may sakripisyo, magawa niya pang sabihin, amahan ko, patawarin mo sila dahil hindi na alam ang kailang ginagawa. Dapat ang Kristiyano may katulong pag-ibig. Kahit siraan ka, kahit sismisin ka, pagsabihan ka ng salitang iba-ibang salita laban sa'yo, totoo man na hindi, dapat ang sabihin mo, Panginoon, patawarin mo sa nilang ginagawa. Mahal ko pa rin sila. Hindi ka mag-retaliate, hindi ka lalaban, hindi mo sasulugin, hindi mo siya batuhan din ng mga salita sa Facebook, insultuhin mo siya, but still, sabihin mo, kapatid, mahal kita. Pinapatawad kita. Ito pong pangwalo. The last steps going to spiritual maturity. Kailangan ma-enhance natin yung pag-ibig sa puso natin. Pure love, agape love, ay pinakita ng Panginoon nung siya po'y nakabayubay sa kusang Kalbaryo. In Luke chapter 23 verse 34, na sinabi niya, amahan ko, patawarin mo sila, di nila alam kailang ginagawa. Si Pedro, apostolis ng Diyos, nagtanong, Lord, how many times shall I forgive my brother or sister that sin against me? That sin against me. 7 times ba o 70 times 7? Nagtanong si Pedro. Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, walang katapusan ang pagpapatawad mo. 70 times 7 ang patawad. Ibig sabihin, walang katapusan. Walang hangganan ang pagpapatawad mo sa iyong kapwa. Hindi mag-abot kagad kayo sa barangay. Mag-abot ka mo kung saan-saan. Mga minamahal. Kung kayo ay nagtubo na spiritual, wala na dapat kayong puntahan. Kayo lang magsitol dalawa. Bakit? Mga matured na kayo. Mayroon na kayong pagmamahal. Mayroon na kayong kabutihan. Mayroon na kayong matatag na panampalataya. Mayroon na kayong kaalaman, knowledge. Mayroon na kayong self-control. Mayroon na kayong kabanalan. Yung ugali nyo, virtue, integrity, honesty, and morality, mayroon na kayo. Alam na nyo. Dahil ang puso nating bato na batigas, pinalitan ng Diyos ng malambot na puso. Laman na marunong mag-unawa. Marunong magpasinsya. Marunong magpatawad. Marunong malawak ang pag-unawa. May totoong pag-ibig nagmumula sa Diyos. He is willing to sacrifice because of love to his brother and sister, to his family, to the church. He is willing to sacrifice himself for others, to other people. Yan pong totoong pag-ibig. Ibig sabihin, tumutubo na tayo. Hindi mo binibilang yung sakripisyo mo sa Diyos. Hindi mo binibilang yung nagawa mo sa ating mahal na Panginoon, si iyong kapwa. Hindi mo binibilang yung binibigay mo. Hindi mo binibilang yung fasting mo. Hindi mo binibilang yung sakripisyo mo. Isipin mo, wala pa akong nagawa kahit isa. Kulang pa yung nagawa ko. Ikatumbas sa paghirap ng Diyos sa akin sa cross ng Kalbaryo. Father, forgive them. Unyat duwat dito. Sana mga minamahal, these 8 steps to spiritual maturity, itanim natin at patubuin natin, pabungahin natin sa ating mga puso sa habag at tahuan ng Diyos. As we sing to our loving God. Hallelujah! Mahirap itong gawin. Pero itong sabi ng Biblia, gawin natin ito. Sikapin natin. Nasa palagi natin madamang presensya ng ating Panginoon. Aron mabudipay ang puso natin. Manurture ang puso natin. Spiritual maturity.
Kailangan natin palaging tulong ng banal ng Espiritu sa ating pagsusumikap na mapalapit tayo palagi sa ating Panginoon. Masunod ka loob ay tayo mapalayo sa presensya. When I think of your goodness in my life, my soul rejoices in you, my Lord. How wonderful, Jesus, how wonderful is love. wonder of your love for me. I'm so glad. I'm so glad to have it now. to have it now. Love of God, how sweet, sing it. I'm so glad you Kayo kamot, maligkamot. Bubus-bus ka ng banal ng Espiritu. died for me On the cross. of Calvary, just to let you know, Just to let you know. Hallelujah. Jesus, His love, oh, is not for me, for us. The love of the goodness. Think of the goodness of my soul rejoices in you, my soul majesty, my Lord. How wonderful. how wonderful, how wonderful love. I'm so glad Jesus. to have it now, to know God calls me. Salamat, Panginoon. Love you say Salamat, Lord. He died for me. He died for me. On the cross of Calvary, just to let Jesus, just to let you know, just to let you know, His love for me, His love. Sing it. Salamat, Panginoon. Purihin ka. The 8 steps to spiritual maturity. Panampalataya, virtue, gali, knowledge, perseverance, kindness, goodness, godliness, and love. Papasukin mo ang totoong pag-ibig mo sa puso namin. Your agape sacrifice love, Lord. Hallelujah. Who nurtured us and developed us, Lord, how to walk spiritual mature. Hallelujah. Napakabait mo sa aming buhay. Salamat, salamat sa pagturo mo sa amin. Yan, yan. Mga minamahal, habang nadamang-daman yung presensya ng Diyos, itaas ang kamay, lahat ay dumalangin. Kausapin natin ang Panginoon. Talk to our dear Jesus. Pray in the Spirit and talk to our Jesus. Hallelujah! 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 Purihin ka, mahal na Panginoon. Maraming salamat sa iyo, mahal na Panginoon. So nadalangin ng aming dearly beloved pastor sa mga oras na to, mananahan ka sa puso ng mga anakan mo, Lord. Itanim mo sa puso nila yung 8 hakbang patungo sa spiritual maturity. Tulungan mo kami, Lord, mamuhay niini
Dahil kung wala ka sa amin, wala kami magawa. Teach us how to walk with kindness, love, faith, virtue, knowledge, perseverance, godliness. Tulungan mo kami, Lord. Tulungan mo kami, Lord, to become more spiritual mature. Gatiwalaan mo kami sa mundo sa looban. Pagpalain mo kami lahat sa gamito, sa material principle na bagay. Bless us so much to the first prayer. Bawit Pastor, in Jesus' name. Ipatong kami sa ulo niyo. Kayo na mismo mag-review sa lahat-lahat. Hindi po kaya-aya sa Diyos nating ginagawa. Dahil yung salita niya nagtuturo sa atin. Opo, Panginoon. Kami susumamo sa iyo mabang kapangyarihan sa gitnaan, Lord. Bless. Revive the children completely. Remove their unbelief and doubts, their weaknesses in their heart. Teach them, Lord, to walk spiritual mature sa paglingkod siya. Pagpalain mo sila sa material sila bagay sa pangalan sus. Hallelujah. Yes, by the prop ng di mo siyempre may sing and discuss out mo yung kahiluhinaan, kahirapan, kalistanan, karamdaman, alisin mo sila. Bless them so much, financially, spiritually, God. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin Diyos mo minamahal at ay tumayo. Taas yung gamay. Sigaw tayong tulog ka bisis. Hello, praise the Lord. Hello, praise the Lord. Mga minamahal, huwag mag-absent. Patuloy tayo maglingkod sa Diyos. Yung mga hindi pa nakapag-fasting, Holy Supper natin sa Sunday, mga minamahal, mga preachers natin, mga instrumentalists, mga staff sa ICO, choir, children's and spines, singles, kapatiran, gusto willing magsakripisyo para ma-refresh, ma-revive ka mo. Kailangan nyo po mag-fasting. Dati Holy Supper natin. Tumindog tayo mga mahal. Tumilabir Preacher Lulong Sibilia sa ating closing prayer. Ihagi niyo po sa boxes natin, sa puting bag, 5 pies pataas. Then, ang pula ay sa ating para sa lupa natin. Ang inyong mga pledges po, iputin niyo na kaya hapit nating anniversary, December 20. Praise the Lord po. Ating beloved ordained preacher and Divinias. Hallelujah. Manamahal, manalangin po tayo. Hallelujah. Opo ang magmanal Diyos. Kapagkat salat-salat panal na pangalan ng aming mahal na Panginoong Isus. Unang dalangin sa aming ginagalang sa iyo, mga pastor, Evangelist Wildes Almeida. Mga Panginoon, maraming salamat po sa tagumpay sa iyong banal na gawain sa gabi ito, mga Panginoon. Maraming salamat sa Institute for Solemn Song, sa mga testimony na aming napakinggan sa mga kapatiran, sa mga pag-awitan, sa beloved Finest Choir at Choir. Aming nadamay ang banal na presensya, mga Panginoon. Hallelujah. Sa aming pagbibigay sa kaputhandog, mga Panginoon, alot higit sa iyong banal na salita, nagpaalala sa bawat isa sa amin, mga Panginoon. Salamat po, mga Panginoon, na kami po ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan, sa iyong pagbabalik, mga Panginoon. Hallelujah. Sa aming pag-uwi, sa aming matahanan, mga Panginoon, gabayan mo kami sa aming pagtawid. Hallelujah. Praise the Lord. Ibalik mo kami sa banal na gawain. Hallelujah. Hallelujah. Itong aming samadalangin sa banal na pangalan ni Jesus. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Amen. Elvis po. Glamanuwag kita manal. We love the Lord as Jesus loves you more. Ang magpalihas nila po. Tuling kuranan, tabangan natin. Agin niyo sa box pati yung place. Yes, I love. Tabang mo lihas. Of the Lord.